Bakit nakagat ka ng kaso? Sanay na po kami, malabas-pasok po ako sa kanila. Yung sinasabi niyang labas-pasok, minsan po, nandun po siya sa may bakod lang. Wala pong talagang pumapasok doon unless akayin mo. Makikitulog ka sana sa bahay nila. Sir, sa clinic po, pinapatawag po nila ako minsan, may ipagawa. Nung araw ba yun, pinatawag ka ni Doc? Hindi po. Alam mo na ba ang pakay niya? Hindi po. Bago po siya pumasok, andun po yung mister ko sa gate. Sinabihan na siya, huwag ka nang pumunta. Nung kasama ko sa bahay, sinabihan na siya na huwag ka munang pumasok. Diretso po siya. Diretso siya. Bakit ayaw mo magpa-opera? Sa Jose Reyes ka na, dinala na mismo. Kinakailangan ma-opera yan. Ano ang nagtulak sa'yo na parang inayawan mo? Sir, tulad po ng sinabi nila, busy po sila. Ito mong sabihin, may magbabantay sa'yo. Yun na nga po. Kung gugustuhin mo sana, sila ang magbabantay sa'yo. Ikaw ang nangangailangan ng agarang lunas, bakit mo sila inaalala? Naka-purisyo na po ako, nadagdag na po ko sa purisyo nila. Kung ayaw mo sila maperwisyo, bakit mo sila nirereklamo? Iperwisyo na rin to. Ginawa nilang responsibilidad nila. Ano ang matutulong namin sa iyo? Ipagamot na lang po nila ako, sir, hanggang Hindi ba sa matapos umpisa po pa, ang hindi ba tutusin. sa umpisa pa ginagawa na sila? Ang hirap mo kasing pasayahin. Pumasyal po ako doon sa kaibigan ko upang makiusap po na makitulog doon sa clinic. Dumaan po ako sa bahay nila. Hindi ko inaasahan na wala po sa kondisyon yung aso. Ako po kinagat po ng aso niya. So ang nangyari po, nagkagulo kami. Hindi na nila kayang kontrolin yung aso nung nilapa po yung legs ko. Nakisuusap po ako, ihatid po ko sa ospital. Nagawa naman po nila. Sinan po ako, tapos yun, maraming in-apply sa akin ng injeksyon. Nilinis naman po. Nga lang, nung pagkatapos noon, hindi po pa pala sila ang mag-opera sa akin. Pinadala po ako sa Dr. Reyes. Pagdating po sa Dr. Reyes, ang sabi po, operahan ako. Tapos hindi po ako pumayag kasi po, unang-una, bawal po na walang kasama. Nung nandun po ako sa hospital, pinatay po nila yung aso. Ang tanging inilapit ko lang po dito para maagapan agad po yung dinadaing kong sakit. Sana'y matulungan po ako ni Sir Ben na mapagamot ako ng may-ari hanggang matapos. Saan ka ba nakagat ng aso? Sa loob ng bahay, sa labas ng bahay? At bakit nakagat ka ng aso? Sa loob po ng bahay, sir. Anong ginawa mo sa loob ng bahay? Bumisita ka? O anong nangyari doon? Sanay na po kami sa ganyan, sir, na lumalabas-pasok po ako sa kanila. Lumalabas-pasok ko sa kanila. Kilala mo ba ang mga pamilya? Opo, sir. Magkakilala kayo ng itong nagrareklamo si Maria Elena? Opo, kilala ko Alright. siya. Sanay daw siya labas-pasok sa bahay ninyo. Ano ba itong bahay ninyo? Ano ba to? Public office ba to? Or ano ba to? Hindi po. Yung sinasabi niyang labas-pasok, minsan po, nandun po siya sa may loan, sa bakod lang. Sa bakod lang. Oo. Wala pong talagang pumapasok doon unless na akayin mo sa samahan, papasok. Dahil may bakod Dahil kayo. may bakod at saka pintuan naman siya. So, parang may gate kayo. Opo. Makikitulog ka sana sa bahay nila. Hindi po sa bahay, sir, sa clinic po. Ano yung makikitulog ka sa umaga, sa gabi? Kung gusto mo makitulog, pupunta ka lang Hindi doon. po, sir. Ano yung pa? may lakad lang po ako. Tapos pinapatawag po nila ako minsan, may ipagawa sa loob ng bahay nila, may gagawin po kami, maglinis, Okay. magluluto. Kaya ang sabi ko, Doc, dito po ako matulog kasi malayo po ako, mahirap magbiyahe, matraffic. Nung araw ba yun, pinatawag ka ni Doc Ruby at yung kanyang anak na dentista si Gina? Pinatawag ka? Hindi po, sir. So, anong nangyari? Basta't pumunta ka lang, makitulog sa clinic. Sanay na po ako sa gano'n. Natulog na rin po ako sa bahay nila, sir. Yung pilit niya akong pinapatao, 2 araw po. Okay naman po yung mga aso. Okay. Basta't matutulog ka sa clinic, libre tulog. Opo, so marami po akong nagawa, sir. Nakapakipakinabang po. Okay. Kaya gusto mo matulog kasi lagi kang nagagawa sa kanila. Sa oras na inantok ka na, punta ka lang, may nag-aantay na kama roon. Opo, nag-aabiso Okay. po ako. Alright. So, kaya nakagat ka ng aso dahil gusto mo na sanang matulog, bullshit na aso na to, may kinagat ka. Opo, hindi ko po inaasahan yun, sir. Wala po silang sinabi na problema po ang aso. Akala ko kung nakikitulog ka na roon, kilala ka na ng aso. Oo nga po, pero ano nangyari? hindi naman po ako sa bahay natulog. Dito po sa clinic. Separate po yung clinic sa bahay po nila. Yung clinic sa loob ng bahay nila o may clinic sa labas ng bahay Hindi nila? po, walking distance po. O sa loob, ang clinic sa loob ng kanilang property. Hindi po. O saan ka kinagat? Sa loob ng bahay, sa clinic? Sa loob po ng bahay. So pumasok ka sa bahay para makitulog, hindi sa clinic. Hindi po ganun lagi ang sitwasyon, Hindi, sir. dito sa Mag-usap kami. Maria Elena, linawin mo.
nalilito na ako. Pumasok ka sa bahay nila, hindi sa clinic, para makitulog dito sa kaibigan mo si Aling Ruby. Tama? Opo. Okay, sige. Aling Ruby, sagutin mo to. Kaibigan mo pala to, makikitulog sa loob ng bahay mo. Sa kasamang palad, ito naman yung aso mo, kinagat yung kaibigan mong si Maria Elena. Pumunta siya ng bahay, galing po siya ng clinic. Nagpapaalam naman po siya pupunta siya ng clinic. Ngayon po, papasok siya ng bahay. Bago po siya pumasok, andun po yung mister ko sa gate. Sinabihan na siya, saan ka pa pupunta? Huwag ka nang pumunta. So sinabi, may warning na sa kanya, pumasok siya, gate lang naman na yon. Ang ingay niya, Dok, ganyan na. Nung kasama ko sa bahay, sinabihan na siya na huwag ka munang pumasok. May second demotion ako. Ay, Marlene, huwag ka na pumasok. May warning ka. Oo. May warning andun na. po ako Yung mister mo nag-warning sa kanya, Sa huwag kang labas pa pumasok. lang. Alam mo na ba ang pakay niya? Para matulog? Wala, hindi po. Yun daw ang sabi niya, para matulog sa bahay niya. Ay, hindi ho. Wala hong ganun na matutulog. Then narinig mo siya sa labas, nagpumilit pa siya pumasok, sinabi, huwag ka munang pumasok. Oo. Bakit hindi mo siya pinapapasok? Anong problema? Kasi ho, galing ho kami ng vet noon. Nung time na yon parang, Veterinary. vet. Na yung aso, medyo iba ang timpla. Galing po kami ng vet, so parang iba ang Mood. mood. Parang Nagiging active. aggressive. O, aggressive. Ano ba sinabi ng veterinarian? Sabi, Ihiwalay isolate muna. Isolate muna. Tapos, Bakit daw siya obserbahan. naobserbahan? Kasi baka may na-encounter to na trauma, gano'n. May sakit to na nararamdaman. Nakakaiba-iba ho siya nung week. Hindi siya normal. Hindi siya normal. Kaya yun ang sinabi mo, huwag mo nang Oo, huwag pumasok. pumasok. Kasi galing kay sa vet. Okay, Maria Elena, ay binigyan ka naman pala ng sapat na warning nitong mister nitong si Ruby na huwag mo nang pumasok kasi yung kanilang asong maligalig dinala sa clinic kasi hindi normal na agresibo tsaka medyo iba kaya nagbigay sila ng warning sa'yo na kung maaari huwag mo nang pumasok ang mister sa gate at tsaka doon din si Ruby bago pumasok sa bahay. So nung bigyan ka ng warning sa gate pa lang pero tumuloy ka pa rin, bakit hindi siya in-staff ng mister mo? Diretso po siya. Diretso siya. So nung narinig mo sa pintuan pa lang, sa loob ka ng pinto, sabi mo, ano sinabi mo sa kanya? Marlene, wag... yung helper muna. So may helper pa. Sana, oo. So sa mister nyo sa gate, tapos helper. May helper. Tapos ako'y nakaupo. Nakaupo ka? Oo. Na Marlene, huwag ka na munang pumasok, sabi ko. Tapos ginanya yung pinto, pumasok siya mismo. Pagpasok at upo niya, yun, sinunggaban siya ng aso. Nandun din yung aso sa loob. andun din. Okay. Ito ba yung nangyari, Maria Elena? Sir, wala po ang asawa niya doon. Kay may asawa siya doon, kay may katulong siya, or may sapat ba nagsabi sa'yo na huwag kang pumasok? Inaalam ko muna kasi may binigyan ka na kasi maligalig yung kalang aso. So, tumuloy ka pa rin. So, ito ba ang nangyari? Sir, yung katulong po kasi, hindi po ako kilala. Ang sabi po may aso. Oy, Pero yun na nga, may aso doon sa loob. Sige, kung kilala ka o hindi. Pero umupo ka na ba sa silya? Nabuksan mo ng pintuan, pumasok ka na kahit na sinabi ni Ruby na huwag kang pumasok, pero umupo ka pa rin. Sir, hindi po si doktora ang nagsabi. Wala po siyang sinabi, sir. Totoo ba may nagsabi sa, wag, may aso dyan? Opo. Okay. Pero yung... So pumasok ka sa loob nung nakapasok ka na sa loob ng bahay, may nagsabi pa sa'yo, huwag kang pumasok, may aso. Yung helper po, sir. Okay, sa loob ng bahay, sa labas pa ng bahay. Nasa pinto na po ako. Nabuksan mo ng pinto. Opo. Tapos nakaupo ka na sa pintuan, upuan. Nakaupo na po ako. Okay. Tahimik naman Sinabi po. ba sa'yo ng helper, umupo ka muna, come in, please sit down. Basta na lang pagbukas mo, upo ka na, tapos pagkaupo mo, sinunggabang ka na ng aso. Opo, hindi pa nga po Okay. ako nakaupo eh. Pati tinanong mo ba doon, pwede ba akong umupo? Hindi na po ganun ang arrangement namin, sir, kasi lagi po akong nandun, sir eh. Hindi, kahit naman lagi ka siya. nandoon. Okay, Maria Elena, kaya ako tinanong dito, importante to. Iba kasi yung kakilala mo. Kamag-anak mo ba sila, Ruby? Hindi po, sir, pero close na po talaga. Close ba kayo? Pagka pupunta lang siya, ganyan. So ngayon, Ruby, nung kinagat ka, sino nagdala sa iyo sa ospital? Sino nagdala Si sa ospital? doktora po, sir, Ikaw kasi yun na. nakiusap po ako. Saan ka? Nasa bahay ka noon? Dinala mo na siya. Dinala mo na agad siya. Okay. So, pagdala mo sa kanya, pina-injection na agad siya, sinabi niyo. Saan hospital to? San Lazaro. San Lazaro. So, in-injection na agad siya. Opo. Sinabi niyo nakagat ng aso. Oo. Yun ho, binigyan ng injection. Ngayon ho, yung tumawag ito, kasi nga nagkakaguling aso na papatayin ba, alam na alam po ni Marlene na, naku Dok, wag.
Sabi ko, since andun po yung sa telepono nagtatawag, sabi ko sa Doc, Sinong doc? yung doctor dun sa San Lazaro, Anong daw sinabi yung ng doktor nag-injection sa kanya. Lazaro injection? Tinanong ko lang po na pwede na ba anuhin yung aso? Euthanize. Oo. Kung kailangan na 2 weeks pa, oo. Ngayon, ang sabi ng doktor, alam po yan, nandyan Nandyan siya. na safe na siya. Dahil Okay? na-injection na siya. Na-injection na maximum Pero dose. gaano ka maximum dose? Pero may mga series of injection pa. na Meron gagawin. po, meron. So pinababalik siya mga susunod na araw para makumpleto na yung anti-rabies Yes, okay. injection. Ang problema rito, sinasabi, pinatay daw yung, ba't niyo raw pinatay yung aso? So yun na po, since ako na po yung nag-handle sa bahay, since umalis sila, ako yung natira sa aso. Pagdating ko doon, yung scene is, yung dog namin nakalak sa isang room, kasama niya yung 2 pang aso. So parang ganun po yung scene na aggressive kasi yung dog. So takot lahat na lapitan. So to the point po na nagtawag na po kami ng assistance from the police. Kumbaga, hiniwalay niyo agad yung aso Yes. nakakagat kasi under observation yon. Yes po. Hiniwalay niyo sa isang kwarto, tsaka Yes. nagtawag kayo ng... Ang police na po, Police ang na. assistance na nakuha namin. Doon po sa nakulong na Aso? room, 2 po yung aso doon na nag-aaway na rin. Nag-aaway na rin yung mga aso. Doon So, po nakuha din nung isang aso namin kagat from Nakagat. that. Doon from sa isang asong kumagat sa yes kanya. po. So kumbaga po, uncontrollable na siya at Hindi that siya time. makontrolo. So thankfully, yung mga police po, sila po yung nakapagkuha sa aso. Okay, tanong, anong ginawa niyo sa aso? Ni-euthanize niyo na? Yes po. That was 2 a.m., madaling araw. Kahit ako gusto kong, kasi nag-wild na siya, hindi namin makontrol. So parang Nagalit. lumalabas stress yung aso? Yes po. Tapos, Wala siyang mga tumutulong na wala laway, po. which is Tapos, sign ng mga rabies. todo, na. inom pa siya ng tubig. Takot pag ang asukal. rabies ng aso, takot sa tubig eh. Yes po. So, So, ang ginawa po, hindi na po ako yung doon. Dumating na si daddy, tapos yung isang boy namin. So, sila na yung nag-take care doon sa aso. Good, Ang ginawa sure. po is parang may, yung pinanghuli sa kanya is yung pang yung choke. parang pamag-choke. Yes, Yun, yun okay, po. parang yun. So, yun po talaga. Pero nag-ask po muna ako ng go signal Okay, sa sige. kanila. Safe ka naman daw, sabi ng San Lazaro Hospital na pagdating sa mga dog bites. Ang problema, gusto kang i-opera, tama? At sa opera, kinakailangan to ng confinement, tama? So, ano man sa dahilanan para ma-prevent yung infection dyan sa kagat sa'yo, anong reklamo mo rito? Bakit ayaw mo magpa-surgery na yun namang kinakailangan? Sir, tulad po ng sinabi nila, busy po sila. So yun po ang nag-udyok sa akin. Hindi. Walang kinalaman sa kanila. Ikaw magdedesisyon. Okay. Ikaw kinagat. Hindi sila. Binibigyan, kumbaga, Maria Elena, pakinggan mo. Ginawa nilang responsibilidad nila, pa-injection ka, sinagot lahat. Subalit, etong pagpapasurgery sa iyo sa kagat ng aso na yan, kinakailangan ba ng confinement? Alright, pakisabi sa kanya. Paki-explain sa kanya. Kayo yun. Sige. Explain mo From from San San Lazaro po, nirefer kami magpunta daw ng Jose Reyes. Same night. Same day po yun. Same night. Ngayon, tumuloy kami ng Jose Reyes agad para dun sa sugat. Okay. Ngayon, dahil sa laki nga, inano siya in x-ray. Kasi dugo ng dugo. Since ang cause pala ng dugo, may bali. May bali. Okay, bali. Na buto, something. So ngayon, sinabi nung doktor na kailangan niya magpa-opera. By the time po yun. So, willing kayo pa-opera siya? Oo. Pero Andun sa na po kami. sa Jose Reyes? Jose Reyes yun. Alright. At ayaw niya po. Alright, Maria Elena, bakit ayaw mo magpa-opera? Sa Jose Reyes ka na, dinala na mismo. Mula San Lazaro, kinakailangan ma-opera yan. Ano ang nagtulak sa iyo na parang inayawan mo? Sir, i-confine po kasi ako. Sino kasi Yun, kasama ko po? sandali. Maria Elena, kung kinakailangan ng confinement, kinakailangan magpa-confine ka kasi hindi naman ikaw magbabayad sila eh. Yun po ang naging Sagot problema, nila yan sir. eh. Yung kasama ko po, yun ang Wala tayong pakialam sa kasama mo. Ikaw ang nangangailangan ng sinasabing medical attention base sinasabi ng dalubhasa at mga doktor, kinakailangan ka ma-confine, dapat mong sabihin, samantalahin yung pagkakataon kasi lahat naman gastusin sa kanila. Bakit tinanggihan mo? Ba't ayaw mo? Ba't nagre-reklamo ka sa amin? Ano bang pakay mo? Paano ka ba namin matutulungan? Sir, kasi ganito po yun eh. Nag-request po ako na sa East Avenue na lang po kasi marami po akong matawag. Kasi nakikita ko po, gahol po sila sa tao. Anong ibig niya sa'yo? Hindi ko maintindihan.
Sige, ano bang ibig niyo sabihin? Make me understand. Sige, kayo. Kikilala niyo to. Sige. What is it that she wants? Para natin ma-solve natin. In-explain na doctor na yun na yung walang other remedy. In-insist niya Surgery po na talaga. yun yung gusto ng doctor. Ng doctor. Pero siya pa po yung nagsabi na semento na lang. Ang gusto niya po talagang remedy is yung linisin, yung wound. And then, kaya po siya pinapirma ng waiver. So, umuwi na po sila. Si mommy nagstay siya doon overnight. Wala siyang sila lang. Inaasikaso siya. Then, after some time, doon na po siya, inindan niya na yung sakit. Which is consequences na nung kanyang Yun, doon na po siya nag-start na mag-East Ave. So, bakit mo hinihingi yung East Avenue? Samantala, nandoon ka na sa Jose Reyes, dapat sinamantala mo na. Libre naman ang pagpapagamot. Ano natulak sa'yo? Parang inayawan mo. Sir, nag-alala po ako, sir. Wala po akong matawag. Kahit papaano sa trabaho, marami po akong mga tawag ng mga kaibigan na sa gusto mo sabihin, ito ba yung gusto mo sabihin, may magbabantay sa'yo? Yun na nga po. Opo. Kung gugustuhin mo sana, sila ang magbabantay sa'yo. Kung maaari, sila magbabantay. Pero dahil may trabaho sila, hindi ka pumayag at maghahanap ka ng sarili mong bantay. Ganon, kinakailangan. Tama? Ikaw ang nangangailangan ng agarang lunas, bakit mo sila inaalala? Dapat Kasi, ikaw. Nakapurisyon na po ako, nadagdag na po ko sa purisyon nila. Anong gusto mong sabihin dito? Ibig mong sabihin, ayaw mo sila maperwisyo. Yun na nga po, sir, kasi Kaya lang, kung ayaw mo sila maperwisyo, bakit mo sila nirereklamo? Iperwisyo na rin to. Ayaw mo sila maperwisyo, ayaw mo sila magbantay sa'yo, ayaw mo sa General Hospital ng Jose Reyes Memorial Hospital, gusto mo sa East Avenue para may sarili kang bantay. Tama? Opo, yung kaya ko pong mautos-utusan. Okay. Sinabi mo ba to sa dalawang kaibigan mo, kay Gina at kay Ruby? Doc, sinabi mo ba sa kanya para nagkaintindihan kayo? Opo. Totoo ba to? Gusto niya sa East Avenue ngayon, pero wala pa pong sinasabi na magpapa-opera na siya. Malabo ho eh. Pumapasyal siya ng East Avenue, pero ganun din sa paghuhugas, ano pa rin ang ano niya doon. Padala ako ng tao sa kanya. Alright. Simula nung 7 kasi siya nagpunta ng Oo. 7. So, ibig sabihin, nakahanda ka naman ng isang tao magbabantay sa kanya. Okay. Kumukuha po ako. Maria Elena, yun naman Pinapadala ko pala. sa kanya. Papapadalhan ka naman daw ng tao. Pag nagpa-confine ka, hindi ka pwede mag-isa. Hindi ka pwede mag-isa dyan. Ang gusto ko po sana, sir, ipagamot niya ako, hindi yung babayaran niya ako ng 5,000. Wala na silang pakialam. Sandali. Hindi ka ba pinagamot nandoon sa Jose Reyes na para i-confine ka, pero mas ginusto mo, lumabas ka, nag-waiver ka na, hindi na? At sa East Avenue, gusto mong pumunta rin sa East Avenue, tama? Opo. Ngayon, ang problema mo, sinabi mo ba kay Dr. Ruby na, Doc, ay wala akong kasama. Opo, alam po niya. Okay, totoo ba itong sinasabi niya na wala raw siyang kasama, kaya East Avenue na lang? So, nasa East Avenue po siya. Okay. Ang pinupunta din doon, yung paghuhugas, semento na naman, ang pinupundo niya. Anong sinasabi ng doctor doon sa East Avenue? Kailangan nga daw, hindi ko alam kung yung surgery ang ano dito eh. Kasi ang gusto ko na lang, kung surgery na lang. Pero paghuhugas, yung paa na raw niya namamaho, tapos semento na naman. Back to, gano'n na lang po ang mangyayari. Okay. Ano ba sinabi sa iyo ng East Avenue, Maria Elena? Kasi parang doktor-doktoran ka na rito. Pag sinabing surgery, hindi po pwedeng, hindi, hugasan tapos sementohin. Pag sinementohin mo, may inspection na, hindi po pwede. Sundin natin kung ano sinabi ng dalubhasa. Huwag tayong magdo-doktor-doktor. So ngayon, sa East Avenue, ano sinabi sa'yo? Ano ba yan? Operahan ka or gusto mo yung utos mo lang? Linisin mo yan. Tapos sementohin mo. Linisin mo, sementohin mo. Ikaw, tatanungin kita. Ito ba yung gusto mo? 3 weeks po yung required ng semento. Ngayon po, pag sinabi pong operahan, gusto po nilang makita. Hindi, hayaan mo mga doktor para makita. Huwag ikaw magdedesisyon. Ang doktor, sandali, Maria Elena, sandali. Hindi ka napapayagan ng ito'y, makinig ka, ano? Lumapit ka sa akin, hindi ako basta tulfo, si bitag ako. Wala akong binibitag sa inyo, bagkos binibitag ko lang kung saan ang problema para ayusin. Anong gusto mo mangyari? Anong hinihiling mo? Dito yung narereklamo mo. Sige, sabihin mo sa kanila. Willing po akong operahan. Nga lang, gusto po ng doktor mag-submit ako ng x-ray. Hindi po ako makagalaw, sir, dahil wala pa akong pera. Yun po ang dinaing ko sa kanya.
Ay, kung sana pinagawa mo na yung sa Jose Reyes Hospital, wala na tayong problema. Ginusto mo yan, pagkatas ngayon, humaba na ang proseso, marami. So, simple na lang. Gusto mo bang bumalik sa Jose Reyes Memorial Hospital, lagyan ka ng bantay? Kung saan po yung sir? Okay, Bakit inayawan mo sa umpisa pa lang? Sandali, Maria Elena, sandali. Inayawan mo to Yan ang gustong gawin sa Jose Reyes Memorial Hospital. Nag-sign ka ng waiver na ayaw mo. At bagkus namili Napakalayo po kasi, sir. ayan na nga. Lahat na lang ata puro nireklamo. Bandang huli, pati ulan, nireklamo mo rito Ano ang matutulong namin sa iyo? Sige na, para matapos na to. Ipagamot na lang po nila ako, sir, hanggang Hindi ba matapos sa umpisa po. pa, hindi ba sa umpisa pa ginagawa na sila? Ang hirap mo kasing pasayahin at ayusin. O sige, i-offer mo na lang kung anong offer dito kasi maraming hiling to. What can you do for her? Noon pa, gusto ko, maoperahan ka. Pero yun nga, pag-stay mo ng hospital na wala namang nangyayari, tapos hindi pa madiretso na opera na ang kailangan. Hindi talaga maaano yan. Kami willing. Ang doktor na nagsabing ma-opera, bakit ayaw niya? Ewan ko sa kanya, takot daw siya. Yun, takot Maria daw siya. Elena, this time, pag sinabing o-opera, magpapa-opera ka na. Opo, sir. Sigurado ka? Required po na x-ray. Doon lang po nagkatalo. Hindi ako makagalaw. So, ang gusto ng doktor, ipapa-x-ray ka. Opo, kaya ayaw nila galaw. Ganito na lang siguro, samahan na lang to para sabihin ng doctor. The doctor will prescribe kung ano yung mga treatment plan. Siguro para, let's just reach out for her. Kasi mahirap maintindi. Alam mo naman kung minsan, kayo na lang po yung medyo mag-adjust, ano? Higit sa sumbungan, investigahan, at anumang reklamo, may tatak. Yung tulong at serbisyo, tatak bitag. Si bitag po, si Ben Tulfo. Ito po yung tatak. #ibabitag mo.